Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo ay naririto po sa ating programang Letter from Our Lover. Since last Sunday po ay pinagdiwang po ng buong mundo ang Father's Day. So ang aking pamagat po ngayong umaga ay may kaugnayan din po sa Father's Day, ika nga. So, my message for today is entitled Noah the Father. Si Noe ang ama. Taken from the book of Genesis chapter 6 verse 9. Ganito po ang sinasabi ng NIV version. This is the account of Noah. Noah was righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Tagalog, Magandang Balita, Biblia version. Genesis, Kabanata 6, Talata 9. Napakabuting tao si Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong yon. Palibhasay, namumuhay na kasama ng Diyos. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin, Lord, basbasan niyo po kami ngayong umaga. Patuloy ka namin kinikilala na ikaw ang pinagmulan ng buhay. Kaya aming Ama, salamat po. Pinapapurihan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Kahapon nga po ay linggo. Nagdiwa nga po tayo ng Father's Day. So sa text po natin ngayon umaga, pag-uusapan natin ang buhay ni Noah. Anong klaseng tatay siya? Paano natin siya ilalarawan bilang tatay ng kanyang tatlong anak? Sila Shem, si Ham at saka si Japheth. Ano ang kanya makatangian bilang tatay? Base po sa text natin ngayong umaga na pwede natin tularan, hindi lamang po ng mga tatay, kundi tayo rin po na mga babae ay pwede rin po natin taglayin ang mga katangian ni Noe. Una, siya ay matuwid, righteous. Sabi diyan sa ating text ngayong umaga, verse 9, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa Diyos sa kanyang kapanahunan. Habang ang kanyang kapaligiran ay namumuhay sa kasalanan at kasamahan, nanatili po si Noe na matuwid sa mata ng ating Diyos. Ika nga walang maipipinta sa kanyang pag-uugali at sa kanyang pagkatao. Siya'y lumalakad na kasama ang Diyos. So, yun po mga kaibigan, napakaganda po ang katangiang ito ng ating kapatid na si Noe. Pangalawa, masunurin, obedient. He is portrayed as a man who obeyed God's command by building an ark for refuge and safety of his family. Sa chapter 6 ay ni-specify ni Lord yung preparation na gagawin niya, yung lahat ng bagay na gagawin niya, yung mga bagay na isasakay niya, yung mga hayop na magpaparis na kanyang isasama sa daong, yung pag-imbak ng pagkain nilang kukonsumuhin sa loob ng 40 days, at marami pang ibang bilin si Lord sa kanya. Sabi po ng verse 22, lahat ng utos ng Diyos ginawa at sinunod niya. Hindi siya nagreklamo, bagkus sumunod siya ng buong puso. Pang-tatlo, mabait, kind. Hindi man direktang sinabi sa ating teksto ngayong umaga, ngunit yung pagsunod niya sa utos ng Lord, yung pagiging matuwid niya, yung walang kapintasan siya, yung pag-alala niya sa kaligtasan ng kanyang buong pamilya, yung pagmamahal na pinakita niya sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya, ba? Ito yung mga katangian na nakita sa buhay ni Noe. Base sa ating teksto ngayon umaga, nagpapakita ng kanyang kabaitan na pwede natin tularan, lalo tigit ang atin mga katatayan. So, ayan po mga katatayan. Narinig po natin, napag-aralan po natin, natalakit po natin yung mga katangian ni Noe na dapat natin gayahin o tularan. Since ngayon po ay, kahapon po ay pinagdiwang po natin ang Father's Day, mga katatayan, di ba? Nakaka-encourage ang buhay po ni Noe na dapat natin pong tularan dahil nga po siya ay wala siyang katulad
sa kanyang kapanahonan, ika nga, sa pagdating sa pag-uugali at pagkatao. So tayo po manalangin, naway na encourage po tayo ngayon umaga, lalo tigit yung ating mga katatayan. Thank you Lord God. Salamat muli sa umagang ito. Tunay nga Panginoon, ang buhay po ni Noe ay kaingga-ingga nyo at nakakapag-encourage o God. Salamat po, matularan po namin siya, lalo tigit ng aming mga katatayan, na kung paano siya namuhay sa kanyang kapanahonan, sa gitna ng kasamaan ng kanyang kapaligiran, hindi siya apektado. Bagkus Lord, siya namuhay na kakaiba sa lahat ng tao sa kanyang kapanahonan. Salamat po, pagpalain niyo po kaming lahat ngayong umaga, pagpalain niyo po ang aming mga katatayan, lalo tigit ang kanyang mga buhay, pagkasilihan niyo po ito ng yung banal na Espiritu ngayong umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. So maraming salamat po at pagpalain din ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.